Ang binatang ito ay pinagkalooban ng isang espesyal na kakayahan ng Diyos simula pa noong siya ay isinilang. Hindi lamang siya nakakakita ng mga multo, nahihipo rin niya ang mga ito. Kaya, gamit ang kanyang mga kasanayang wala sa iba, nagpa siya si Bong Joon na magsimula ng karera sa pamamagitan ng panghuhuli ng mga multo. Nagtakda siya ng layunin na kumita ng 1 bilyong won. Matapos kumita ng ganoong halaga, hindi na niya gagawin ang trabahong ito. Ngunit nang makita ni Bong Joon na ang bilang sa kanyang savings account ay 102 milyong won na lamang, naisip niya na kung gusto niyang makamit ang kanyang layunin, kakailanganin niya ng kahit 12 taon pa para mapabilis ang pagkumpleto ng kanyang layunin. Nagpa siya si Bong Joon na tanggapin ang malalaking trabaho. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nakatagpo niya ang isang matandang multo na mahigit 10 taon nang patay. Nang makita ni Bong Joon ang isang matangkad na lalaki na lumitaw sa harap niya, agad siyang tumakbo palabas ng hindi ng ahas na lumingon. Nang gabing iyon, katatapos lang kumain ni Bong Joon at naghahanda ng matulog nang makatanggap siya ng isang hindi nagpakilalang text message. Hiniling sa kanya nang nagpadala ng mensahe na pumunta sa elementarya para paksain ang multo doon. Ayaw talaga ni Bong Joon na mag-overtime dahil inalok siya nito ng 10 milyong won na sweldo, kaya dali-dali siyang pumunta sa paaralan. Nakita ni Bong Joon ang babaeng multo sa opisina, at agad niya itong natuklasan. Mabilis na nagtago si Bong Joon sa likod ng pader. Gaya ng inaasahan, ang babaeng multo na ito na may 10 milyong katao ay hindi simple. Nang sumilip siyang muli para tumingin, lumitaw na ang babaeng multo sa likuran niya. Hindi nagpakita ng awa si Bong Joon. Agad niyang hinawakan ang ulo ng babaeng multo gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa lupa. Ang multong babae na nakahiga sa lupa ay patuloy na sumisigaw na bumalik ang sakit niya sa puso. Mabilis na yumoko si Bong Joon para tingnan. Sa huli, niloko ulit siya ni Hyunji. Bagbog lang siya ng ganoon. Sa huli, umuwi lang si Bong Joon na sugatan. Pero hindi naman sa natatakot siya rito. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang espada ng kanyang ninuno para patayin ito. Muling bumalik sa paaralan si Bong Joon. Sumugod siya kay Hyunji at saka marahas na hiniwa ang espada. Dahil dito, bigla itong nawala. Kaagad pagkatapos noon, lumitaw ang babae at sinipa ang kanyang puwitan. Tila kahit may hawak na sandata si Bong Joon, wala siyang laban dito. Galit siyang tumayo at nilabanan si Hyunji. Bigla siyang sumugod palapit sa kanya. Pero hindi siya nag-ingat at naging dahilan para pareho silang gamulong pababa ng hagdan. Hindi lang iyon, nagdikit pa ang kanilang mga labi. Sa sandaling ito, isang eksena ang biglang lumitaw sa isipan ni Hyunji. Parang nasaksak na siya hanggang sa mamatay dati. Kaya siguro hindi siya nakapunta sa langit ng mahigit 5 taon. Dahil ang kaluluwa ng isang taong namatay dahil sa maling akala ay walang paraan para makapasok sa reinkarnasyon. Tumakas si Bong Joon sa kahihiyan. Upang mabawi ang kanyang mga nawalang alaala, napilitan si Hyunji na halikan muli si Bong Joon. Ngunit determinado siyang huwag na siyang hayaang halikan muli nito. Kinabukasan, naglalakad si Bong Joon sa kalye nang biglang sumulpot si Hyunji sa harap niya at gustong halikan siya. Ngunit mahigpit nitong hinawakan ang buhok niya at hinayla palayo. Labis siyang nagalit sa kalupitan niya. Pero kahit ano pa ang sabihin niya, determinado pa rin siyang huwag hayaang makamit niya ang kanyang layunin. Para mapalaya si Hyunji, inimbitahan ni Bong Joon ang kanyang amo. Ang amo ni Bong Joon ay dating isang sikat na paring Taoista. Ngayon, kinailangan niyang mangolekta ng mga tira-tirang gamit para maipagbili at kumita. Lumalabas na matagal nang alam ni Bong Joon na hindi siya nakakakita ng mga multo. Ngunit lubos siyang nagtitiwala sa pagtuturo kay Bong Joon kung paano manghuli ng mga multo. Tinuruan niya si Bong Joon na gumamit ng plastik na pambalot para makahuli ng mga multo at gumamit ng malagkit na bigas para habulin ang mga multo. Sinubukan pa niyang gumawa ng ilang mga panlilinlang para lokohin ang iba na hindi niya nakikita ang mga multo ngunit naaamoy niya ang mga ito. Doon lang napagtanto ni Bong Joon na masyado siyang nag-iisip. Pagkatapos ay ikinwento sa kanya ng amo ni Bong Joon kung paano niya nakilala ang Diablo ngayon. Matapos makinig sa kanyang amo, nagpa siya si Bong Joon na sa pagkakataong ito ay lulutasin niya ang kasong ito at kikita ng pera. Nang gabing iyon, habang natutulog si Bong Joon, binalak ni Hyunji na samantalahin ang pagkakataong ito upang halikan siya. Ngunit biglang nagising ang kanyang amo sa kalagitnaan ng gabi at sinira ang plano nito.
Pagkagising ni Bongjun, inakala niyang may peka na si Hyunji para manggulo. Kaya galit niya itong pinalayas. Kinabukasan, nagising ang amo ni Bongjun na nakakaramdam ng sakit sa buong katawan niya. Pero hindi niya talaga alam ang nangyari kagabi. Pagkatapos kumain ni Bongjun, dinala niya si Hyunji sa bahay ng babae kahapon. Pagkatapos niyang tumakas, bumalik si Bongjun sa kwarto. Sa pagkakataong ito, tila may natuklasan si Hyunji. Kaya nagsimula silang maghiwalay. Pagpasok ni Bongjun sa kwarto, agad niyang napansin na may problema sa aparador. Binuksan niya ito at nakitang walang laman sa loob. Pero may isang kamay na humila sa kanya papasok. Nang tumugon si Bongjun, ang multo ay malapit na sa kanya. Ngunit hindi siya sinaktan ng multo. Sinabihan pa niya si Bongjun na umalis agad sa lugar na ito. Lumalabas na ang asawa ng babae ay isang marahas na lalaki noong nabubuhay pa ito. Iniwan niya itong mamatay sa aparador. Hindi inaasahan, pagkatapos mamatay ng babae, hindi nagbago ang kanyang ugali. Patuloy niya itong binubugbog. Galit na sumugod palabas si Bongjun. Pero natuklasan niyang kontrolado pala ng asawa si Hyunji. Agad na sumugod si Bongjun at itinulak siya palabas ng pinto. Ngunit ang maltong ito ay lubhang marahas. Pagkatapos ng kamatayan, lumakas ang kanyang lakas. Kaya madali niyang binuhat si Bongjun. Sa mahalagang sandali, nagmadali si Hyunji para iligtas si Bongjun. Mas lalong bumigat ang kanyang nakamamatay na aura. Gayunpaman, natuklasan din ni Hyunji ang kanyang kahinaan. Nakita ni Hyunji na sumusugod na naman ito sa kanya. Kaya sinabihan niya si Bongjun na sunduin siya. Sinamantala niya ang pagkakataon para sipain ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ito mula sa likuran. Pagkatapos ay sinenyasan ni Hyunji si Bongjun na bigyan ito ng isang nakamamatay na suntok sa baywang. Nakita ng asawang babae na naalagaan ang kanyang asawa. Kaya't yumoko siya upang magpasalamat sa kanilang dalawa. Pagkatapos noon, nakahinga siya ng maluwag at hindi na nagsalita. Matapos maranasan ito, natuklasan din ni Bongjun ang kabaitan at pagiging maaasahan ni Hyunji. Kaya nagpasya siyang bigyan ito ng kaunting gantimpala. Hindi inaasahan, gumamit siya ng halik para gantimpalaan ito. Labis siyang nagulat dito. Sa panig na ito, ang dalawang blogger na dating nakatuklas sa abnormalidad ni Bongjun ang nag-upload ng video na kanilang ni-record online. Ngunit ang resulta ay nakatanggap sila ng maraming tanong mula sa mga netizens. Isa na rito ang matabang babaeng ito. Ngayon lang, pinuna ng babaeng ito na patay na ang babaeng sikat at gusto pa rin niyang makakuha ng atensyon. Kasunod noon, biglang umilo ng hindi normal ang mga ilaw sa elevator. Pagkatapos, automatikong nag-play ang teleponong hawak niya ng video ng babaeng kilalang tao na may ginagawang kalokohan. Agad na lumingon ang babae sa likod dahil sa takot. Sa sandaling ito, biglang sumulpat ang babaeng kilalang tao, na ikinatakot niya. Matapos ang perpektong kooperasyon noong nakaraan, sa wakas ay maayos na nakalipat si Hyunji sa bahay ni Bongjun. Bagamat isa siyang espiritu na hindi gaanong sumasakop sa espasyo sa bahay, ang kanyang maluho at mamahaling gawi sa pagkain ang naging problema. Para hindi makaakit ng atensyon, ibinalik na lang ni Bongjun ang karne ng baka sa kariton. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit sa loob-loob niya, labis siyang nag-aatubiling gumastos ng pera. Tila kailangan niyang magtrabaho pa para kumita ng mas malaki. Sa kabilang banda, ang dalawang blogger ay nagdulot ng malaking eksena. Ipinost nila online ang video ni Bongjun na nagtataboy ng isang multo. At napakabilis, maraming tao ang nag-iwan ng mga negatibong komento. Mahina ang karanasan ng blogger sa pakikipagtalo. Kaya naman nabighani siya sa kanyang kalaban. Matapos manalo sa argumento ang lalaking may balbas, balak niyang makipagtalo sa sikat na babaeng celebrity tulad ng dati. Pero namatay ang babaeng sikat kahapon. Kinunan pa niya ang buong proseso. Labis na natakot ang lalaking may balbas kaya't itinapon niya ang kanyang telepono sa lupa. Pero minamaliit niya ang babaeng sikat, at sinabing madali raw itong maimpluwensyahan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagsimulang mag-play ang kanyang TV ng video ng babaeng sikat. Sa sandaling ito, talagang natakot siya. Bilang resulta, pagkalipas ng isang segundo, isang puting kamay ang nag-abot, kasabay ng takot na sigaw ng lalaki. Kinabukasan, pumunta ang dalawang blogger sa bahay ng lalaking may balbas. Determinado silang direktang labanan siya. Dahil dito, pagkapasok pa lang nila sa pinto, natuklasan na nila na patay na ang lalaki. Agad silang tumakbo palabas.
Mabilis na dumating ang mga pulis. Dinala rin ang dalawa sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Noon lamang nila nalaman na kagabi, ilang administrador ng anti-fan page ng babaeng celebrity ang namatay din. Batay sa pagunlad ng kaso, ang mga dating kumontra sa kanya ay papatayin lahat. Nang marinig ito, nagsimulang makaramdam ng takot si Chian Sang. Lumalabas na minsan na pala siyang nag-iwan ng masasamang komento tungkol sa babaeng artista. Pagbalik sa kanilang kwarto, nag-login ang dalawa sa anti-fan page. Patay na lahat ng miyembro roon. Sinasabing ang sino mang mag-iwan ng masamang komento tungkol sa babaeng sikat ay isumpa. Sinimulan ni Chian Sang na aliwin ang sarili na isa lamang siyang masamang komento, kaya walang mangyayari. Ang resulta ay automatikong nag-play ang video ng babaeng celebrity sa kanyang computer. Kinabukasan, humingi ng tulong si Innam kay Bongjun. Umasa si Innam na may iligtas ni Bongjun ang kanyang kaibigan. Sa oras na ito, nagtatago pa rin si Chian Sang sa bahay. Hawak niya ang mga bagay na pang-exorcism at nanginginig sa takot. Gayunpaman, nang matanggap ni Chian Sang ang tawag ni Innam, biglang tumigil ang signal. Muling ipinakita sa screen ang video ng babaeng sikat. Sa sobrang takot ni Chian Sang ay tumakbo siya na parang lubad. Dahil dito, kakatakbo pa lang niya papunta sa pinto nang biglang sumulpat ang babaeng sikat. Natakot siya hanggang sa puntong mahimatay siya. Hinawakan ng babae ang kamay niya at akmang puputulan na ito. Sa mahalagang sandali, tila pinigilan siya ni Hanji. Sinabi sa kanya ni Hanji na ang mga gumagawa ng masama ay makakatanggap ng paghihiganti. Kung magpapatuloy siya sa paggawa nito, lilikha lamang siya ng karma para sa kanyang sarili. Narinig ito, natahimik siya sandali. Pero sumugod siya palapit at itinulak si Hanji sa lupa, naghahandang patayin si Hanji. Sa mahalagang sandali, hinabol ni Bongjun ang babaeng sikat at itinulak ito. Palayo, matapos siyang tumayo, gusto niyang lumaban hanggang dulo. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang anyo sa salamin, sa wakas ay napagtanto niya na ang puot ang dahilan kung bakit siya naging isang mamamatay tao. Para na rin siyang katulad ng malisyosong nagkomento online. Kasabay noon, natagpuan niya sa wakas ang kanyang tunay na sarili at payapang umalis. Habang pabalik, nakakita si Hanji ng isang magandang kulay rosas na damit. Ngunit nang makita ni Bongjun ang presyo nito, agad niyang sinabi na hindi karapat-dapat si Hyunji para dito. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at umalis, na labis na ikinalungkot ng babae. Gayunpaman, nang gabing iyon, habang natutulog siya, biglang nagbago ang damit niya at naging kulay rosas na damit iyon. Lumalabas na kahit sinabi iyon ni Bongjun, palihim itong bumalik para bilhin ang damit na iyon at sinunog ito para kay Hyunji. Maya-maya, lumitaw ang babae sa rooftop, suot ang kulay rosas na damit na iyon. Sa sobrang pagkahumaling niya sa magandang anyo nito, hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Sa gilid nito, naliligo ang babaeng ito nang bigla niyang maramdaman na may dumampi sa kanyang binti. Tumingin siya sa ibaba nang may paghihinala at labis na natakot. Saan man may mga multo, doon lilito ang dalawang hanggal na vlogger na ito. Dahil nakipag-away ng malaki si Bongjun sa isang babaeng sikat kahapon, nagdulot ito ng matinding pinsala sa bahay ni Chian Sang at Innam. Inutusan ng may-ari ng bahay ang dalawa na magbayad ng 1,000,000 won bilang kabayaran para sa mga pagkukumpuni bago sila payag ang manatili rito. Dahil wala silang pera, tanging dala lang nila ang lahat ng kanilang mga gamit at paggala-gala sa mga kalye para maghanap ng matutuluyan. Gabi na nang sa wakas ay nakahanap si Innam ng murang sana para sa kanilang dalawa. Gayunpaman, tuluyan nilang binaliwala kung bakit napakamura ng presyo rito. Pumasok lang silang dalawa sa sana. Nalaman nilang walang tao roon, pero hindi nila ito masyadong inisip at humanap na lang ng kwarto at natulog. Pagsapit ng hating gabi, hindi na nakatiis si Innam sa lamig kaya lumabas siya. Gayunpaman, pagkaalis ni In at Nam, biglang kumurap at namatay ang mga ilaw sa silid. Nagising si Chian Sang dahil doon. Gusto niyang tumakbo palabas ngunit hinayla siya pabalik ng masamang espiritu. Nang malapit ng malagay sa panganib si Chian Sang, sa wakas ay narinig ni Innam ang ingay. Kaya tumakbo si Innam para pagbuksan ng pinto si Chian Sang. Pagkatapos noon, nahiga na lamang silang dalawa sa bangko ng paaralan at nakatulog ng magdamag. Matapos malaman ni In at Nam ang impormasyon, agad niyang nalaman na may namatay na pala sa sana na iyon noon. 1 buwan na ang nakalipas,
may tsismis na may isang taong pinagmumultuhan ng multo sa lugar, kaya naman napakamura ng presyo. Sa oras na ito, biglang dumating si Bong Joon mula sa malayo, kaya agad niyang hinabol ang dalawang tao para hingin ang bayad sa paghuli ng multo noong isang araw. Gayunpaman, wala ng perang pambayad ang dalawang tao kay Bong Joon. Gayunpaman, ang pagdating ni Bong Joon ay nagbigay kina In at Nam ng ideya. Nang hapong iyon, ginamit ni In, Nam, at Chian Sang ang natitirang pera para umupo ng SOT. Pagkatapos ay pumunta sila sa may-ari ng sauna at sinabing tutulungan nila itong manghuli ng mga multo. Pagkatapos ay hiniling ng dalawa kay Bong Joon na mag-usap. Sinabi nilang babayaran nila si Bong Joon ng komisyon para sa kooperasyong ito. Lumalabas na gusto pala ng dalawa na maging tagapamagitan sa kasong ito ng panghuhuli ng multo. Hanggat napatay ni Bong Joon ang demonyo sa sauna, madali siyang makakatanggap ng halagang 1,500,000 won. Gayunpaman, ayaw ni Bong Joon na kumita ng ganito kalaking kita ang tagapamagitan, kaya tumayo siya at gustong umalis. Nang makita ito, mabilis na tumayo si Chian Sang para pigilan si Bong Joon. Pagkatapos ay itinaas ni Chian Sang ang bayad sa 3 million won. Agad na sumang-ayon si Bong Joon nang marinig niya iyon. Gayunpaman, hindi alam ni Bong Joon na ang halagang ibinigay ng may-ari ng sauna ay talagang 4 million won. Pagkatapos kumain, pumunta silang tatlo sa sauna upang gawin ang kanilang misyon. Sa ilalim ng gabay ni Chian Sang, pumasok si Bong Joon sa silid kung saan madalas tinatakot ng multo ang mga tao. Gayunpaman, naghanap sila ng isang oras ngunit wala silang nakita. Sa gilid na ito, nakatulog si Hyunji dahil sa sobrang pag-inom niya ng alak. Habang hinahanap pa rin nilang tatlo ang multo sa sauna room, bigla nilang narinig ang sigaw ni Hyunji. Lumabas na pala ang multo. Pagdating nilang tatlo, ayaw mag-aksaya ng oras ang multo sa kanila, kaya't naglaho ito. Pagkatapos ay binuhat niya si Hyunji at inihagis kay Bong Joon. Kahit hindi naman ganoon kalakas ang kapangyarihan ng multong ito, napakahirap pa rin siyang harapin. Ginamit ni Bong Joon ang lahat ng kanyang lakas ngunit pinahihirapan pa rin siya ng multo. Sa kritikal na sandali, uminom si Hyunji ng isang tasa ng tsaa para mahimasmasan. Pagkatapos ay dumulas siya sa lupa at sinubukang lumaban. Hindi inaasahan, hinawakan siya ng multo sa magkabilang kamay at hinayla pataas. Sinubukan niya itong halikan. Agad na tumalon si Bong Joon at itinumba ang multo sa lupa. Ngunit bago pa man makatayo si Bong Joon, hinawakan ng multo ang kanyang mga binti at binali ang mga ito. Nang akala ni Bong Joon ay hindi na niya kayang kumapit pa, sa wakas ay natauhan si Hyunji. Nakita niya ang kahinaan ng multo, kaya sinabi niya kay Bong Joon. Sa huli, tinutok ni Bong Joon ang kahinaan nito at umatake. Naduraj ang multo sa harap mismo ng lahat. Ang matagumpay na kooperasyong ito ay nagbigay kina Nam at Chian Sang ng sapat na pera para sa bayad sa pagkukumpuni ng silid. Bukod dito, silang apat ay bumuo ng isang grupo upang pumatay ng mga multo. Mula ngayon, nagpasya silang magtuon sa pagtulong kay Bong Joon na makahanap ng mga customer. Komisyon lang ang kinuha ni Chian Sang at Nam. Noong una ay ayaw pumayag ni Bong Joon. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa mga benepisyo ng pagbuo ng isang grupo, agad siyang nagbago ng isip. Lumabas na hinayla pala ni Chian Sang ang Diyosa na si So-in na sa grupo. Nagayos pa sila ng isang team building event para mabigyan ng pagkakataon si Bong Joon na makasama ito. Kinabukasan, nagbakasyon ang buong grupo sa mga suburb. Palaging nakangiti ng masaya si Bong Joon. Malamig ang pakikitungo kay Hyunji kaya't nakaupo lang siya mag-isa sa tabi ng ilog. Ngunit sa sandaling ito, may nangyaring hindi maganda. Habang nakaupo pa rin si In na sa tulay at iniuugoy ang kanyang mga binti, biglang may kamay na lumapat mula sa ilalim ng tubig, hinawakan ang kanyang binti, at hinayla siya pababa. Nakita ito ni Hyunji, na nakaupo sa tabi niya, at agad na tumakbo palapit para iligtas si In na. Gayunpaman, ang isang multo na tulad ni Hyunji ay hindi kayang hawakan ang isang buhay na tao. Sa mahalagang sandali, natuklasan ito ni Bong Joon sa tamang oras. Agad siyang tumakbo palapit at itinulak palayo si Hyunji. Sa huli, matagumpay niyang nailigtas si In na sa dalampasigan. Mabuti na lang at dumating siya sa oras kaya walang nangyari sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagalit si Bong Joon kay Hyunji. Sa kanyang galit, hindi sinasadyang nakapagsabi siya ng ilang walang batayan na kritisismo sa kanya.
Narinig ni Hyunji ang hindi makatwirang kritisismo ni Bongjun at galit na tumalikod at umalis. Pagkatapos ay naupo siya sa tulay na may galit na kalooban. Sa oras na ito, tumakbo rin si Bongjun papunta sa grocery store para magtanong kung saan may malapit na batika. Nang malaman ng babae na magpipiknak sila ng kaibigan niya sa tabi ng ilog, agad niya itong binalaan na umalis agad dahil may multo ng tubig doon na nanakit ng maraming tao. Nang marinig ito, napagtanto ni Bongjun na mali ang pagkakasala niya kay Hyunji kaya agad siyang tumakbo sa pampang ng ilog para hanapin ito. Kasabay nito, nakaupo pa rin si Hyunji sa tulay. Hindi niya napansin na may puting anino na papalapit sa kanya. Agad niyang hinayla si Hyunji papunta sa tubig. Hinayla naman siya ng demonyo papunta sa ilog, ngunit wala siyang paraan para makatakas. Nawalan na lamang ng pag-asa si Hyunji at hinayaang lumubog palalo sa lawa. Sa sandaling ito, tumakbo palapit si Bongjun. Agad siyang tumalon sa lawa, mabilis na niyakap ito, at lumangoy papunta sa pampang. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw ang demonyong tubig at niyakap ng mahigpit ang leeg ni Bongjun. Hindi makahawak si Hyunji kay Bongjun, kaya bumitaw siya at unti-unting lumubog palalo. Sa sandaling ito, ginamit ni Bongjun ang kanyang paa upang sipin ang demonyong tubig palayo, dahilan para maglaho ito. Sa wakas, nagawa ni Bongjun na buhatin si Hyunji papunta sa pampang. Dahil matagal na siyang nasa tubig, lumitaw at naglaho ang kanyang kaluluwa, pakiramdam niya ay malapit na itong maglaho. Kinabukasan, nagising si Bongjun sa tamang oras para maghanda sa paglabas. Gayunpaman, hindi nagising si Hyunji ngayon. Lumabas na bumalik na ang kanyang alaala. Sa kanyang panaginip, nabangga siya ng kotse. Pagkatapos ay dinala siya sa ospital. Gusto sanang gisingin ni Bongjun si Hyunji, ngunit nang hawakan niya ito, napagtanto niyang napakainit ng katawan nito. Naisip niya kung may lagnat ba ang mga multo. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon niyang pangangaso ng multo na nakaranas siya ng ganitong sitwasyon, kaya tinawagan niya ang paaralan para humingi ng bakasyon. Pagkatapos, nagluto si Bongjun ng kanin at hinintay na magising si Hyunji. Nang tanghali, sa wakas ay nagising na rin siya. Nang malaman niyang humingi ito ng bakasyon para alagaan siya, labis siyang naantig. Kinabukasan, bumuti ang pakiramdam ni Hyunji, kaya pumasok muli sa paaralan si Bongjun. Pagdating nilang dalawa sa paaralan, matagal na silang hinihintay ni Nachian Sang at Innam. Gusto nilang bumuo ng isang mas propesyonal na pangkat ng pangangaso ng multo. Kaya sinimulan nila sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang hitsura. Pagkatapos ay mabilis silang nakatanggap ng isang malaking kaso. Dahil lang sa nakakuha ng pangalawang pwesto ang kanilang anak na babae sa pagsusulit, pinagalitan ng biolohikal na ina ang kanyang anak ng isang oras. Ngunit hindi nang ahas ang anak na babae na magsalita. Tahimik lamang siyang tumingin sa report card at palihim na tumulo ang luha. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang ina, na nagtatrabaho ng husto araw-araw. Kaya't nakaisip siya ng isang bagay na kalokohan at tumayo sa gilid ng terasa, balak gumawa ng isang bagay na kalokohan. Sa sandaling ito, isang multo ang lumitaw sa tabi niya, na nagpasigaw sa kanya sa takot. Kinabukasan, maagang nagayos ang ina ng bagong tutor para sa kanyang anak na babae. Naghanda rin siya ng mga prutas para sa kanyang anak na babae, na nag-aaral pa rin ng mabuti sa silid. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa pinto, sa sobrang takot ay nabitawan niya ang plato ng prutas sa lupa. Puno ng punit na mga papel sa pagsusulit at mga libro ang kwarto ng kanyang anak na babae. Gumagamit pa nga ng kutsilyo ang kanyang anak na babae sa tabi niya para hiwain ang kanyang mga aklat-aralin. Kasunod nito, napasigaw ng malungkot ang ina. Lumabas na ang kanyang anak na babae ay nang ahas na gumamit ng kutsilyo upang hiwain ang kanyang kamay. Mula ng araw na iyon, tila naging ibang-iba na ang batang babae. Si Suchong ay palaging simple. Pero ngayon, makapal ang makeup niya. Nang makita ito ng ina ni Suchong, agad niyang sinabihan si Suchong na habarin ang kanyang damit. Pero itinulak ni Suchong ang kanyang ina sa kama. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang ina at sinabing, "Huwag mo akong kontrolin. Patay na ang anak ko dahil walang sino man ang maaaring mamuhay kasama ang isang ina na tulad niya." Pagkatapos sabihin iyon, binuksan ni Suchong ang pinto at lumabas. Sinundan ng ina si Suchong. Labis siyang nadismaya nang malaman niyang ang kanyang anak na babae ay pumupunta sa isang napakalaswang bar.
Sumugod ang ina at nakita ang kanyang anak na babae na nakikipagtalik sa isang estranghero sa bar. Agad niyang hinayla patayo si Suchong at sinampal. Gayunpaman, tinitigan lang siya ni Suchong at saka tumawa ng nakakabaliw. Pagdating ng grupo ni Bongjun, ikinulong na si Suchong sa kwarto ng kanyang ina. Pero sinubukan pa rin ni Suchong na kalampagin ang pinto na parang baliw. Matapos malaman ni Bongjun ang mga detalye ng sitwasyon, alam niyang hindi ito isang normal na sakit sa pag-iisip. Bigla, isang kalabog ang narinig mula sa loob ng silid. Mabilis na pumasok si Bongjun para tingnan, ngunit nalaman niyang puno ng madugong marka ang dingding. Nakaupo si Suchong sa isang sulok, at kinakamot ang kanyang buhok. Ang 10 daliri ni Suchong ay matagal nang naging parang isang bagay na kinagat niya. Sa paningin ni Bongjun, hindi ito isang babae, kundi isang babaeng multo na may maikling buhok. Tila sinapian si Suchong ng isang demonyo. Ngunit nang akmang susugod si Bongjun, hinawakan niya ang binti nito at inihagis sa lupa. Pagkatapos ay agad niya itong inupuan at sinakal. Maging si Hanji, na tumulong kay Bongjun, ay itinapon niya gamit ang isang kamay. Nang marinig ng ina ang tunog na nagmumula sa loob ng silid, nag-alala siya na baka masaktan ang kanyang anak. Kaya agad siyang tumakbo palapit. Dahil doon, hindi magamit ni Bongjun at Hanji ang lahat ng kanilang lakas para suntukin si Suchong. Bigla siyang tumakbo palabas at dumiretso sa rooftop na may malademonyong ngiti. Nang maabutin ni Bongjun, ang isa sa mga binti niya ay nakataas na at nakaunat. Sa mahalagang sandali, lumitaw si Hanji sa tabi niya para pigilan siya. Gusto sanang samantalahin ni Hanji ang pagkakataong ito para gisingin si Suchong, ngunit ang katawan niya ay sinakop na ng dyablo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang leeg ni Hanji. Mabuti na lang at nakatakbo si Bongjun, sa tamang oras. Itinapon ng demonyo si Jiyon sa tabi. Habang tumatagal ang paghahari ng dyablo sa katawan, mas tumataas ang pagsasanib nito sa katawan. Ang dyablo na naninirahan sa katawan ni Suchong ay nagpahirap kay Bongjun na umatake. Sa huli, siya ay nazakal ng leeg nito. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay napagtanto ng ina ang kanyang problema. Lumapit siya at humingi ng tawad sa kanyang anak. Habang papalapit ang ina, ang dyablo ay sumigaw ng isang masakit na sigaw. Dahil sinusubukan ni Suchong na itaboy ito palabas ng kanyang katawan. Matapos makatakas ang demonyo mula sa katawan ni Suchong, sa wakas ay ipinakita ni Bongjun ang kanyang lakas. Gumamit siya ng suntok para agad na mawala ang demonyo. Matapos mawala ang demonyo, nagyakapan at umiyak sina Suchong at ang kanyang ina. Matapos itong maranasan, alam din ng ina kung paano tretuhin ng maayos ang kanyang anak. Nakalmo ng isang pas ang galaang propesor sa unibersidad at nasugatan ang kanyang kamay. Sinabi niya sa babaeng estudyante na maayos naman siya. Gayunpaman, kinagabihan, palihim siyang bumalik doon. Nang walang tao sa paligid, sinakal niya ang pusa hanggang mamatay. Ngunit ang eksenang ito ay nagkataong nakita ni Suchong. Nagtago siya sa isang sulok at tinakpan ang kanyang bibig. Hindi nang ahas na gumawa ng kahit anong ingay. Pagkatapos lamang umalis ng propesor ay saka lamang siya ng ahas na humakbang upang makita ang sitwasyon. Sa oras na ito, natuklasan niya na ang buong pamilya ng mga kuting ay hindi makakatakas sa kamatayan. Ang panulat ng propesor ay naiwan din sa pinangyarihan. Kinabukasan, pumasok si Ju sa klase gaya ng dati. Pero nang umalis siya, iniwasan niya si Hanji. Kaya pinaghihinalaan ni Hanji na nakakakita ng mga multo si Mr. Ju. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Bongjun. Nang tanghali, nakita niya si Suchong na nakaupo sa gitna ng bakuran ng paaralan. Kaya lumapit ang babae para kausapin ito. Ngunit dali-daling umalis si Suchong. At mula sa kanyang backpack, nahulog ang panulat ni Mr. Ju. Kaya, pinulot ito ni ina at ibinalik sa kanya. Dahil dito, nahulaan din ni Mr. Ju na natuklasan na ang insidente kahapon. Kinagabihan, habang pauwi ng mag-isa si Suchong, hinaranggan siyang muli ni Mr. Ju. Iniabot nito ang panulat at tinanong siya. Ngunit nang makita niya ang panulat sa kamay nito, agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Pero napatakbo siya sa isang maliit na eskinita. Kanina lang, nasa likuran niya si Ms. Ju. Pero ngayon ay lumitaw ito sa harap niya. Agad niyang hinawakan ang leeg ni Suchong. Hindi siya masyadong nagsalita, pero hinawakan niya ito sa leeg. Marami, ngunit nabali ang kanyang gulugad. Kinabukasan sa klase, nagkunwaring tinanong ni Ms.
Ju ang mga estudyante kung nasaan si Sokyang. Inihagis siya nito sa isang bundok sa mga suburb. Pagkatapos ng klase, pinag-uusapan ito ni Hanji sa isang babaeng multo na nagngangalang Sojin. Sa simula, wala siyang pakialam kung may nawawala. Gayunpaman, nang marinig ni Sojin na binanggit ni Hanji na si MS Ju ay isang napakagandang lalaki, agad na nagbago ang saloobin ni Sojin. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Sojin si Mr. Ju sa isang ospital ng veterinaryo na binuksan nito. Nang makita niya ang mga sertipiko ng merito na nakasabit sa buong silid, siya ay nakalubog doon at hindi makalabas. Bigla, nakita ni Sojin ang student ID card ni Sokyang doon. Habang nagtataka pa rin si Sojin, binuksan niya ang pinto at pumasok. Gusto sanang lumapit ni Sojin para halikan si Teacher Ju, pero ibinuka niya ang bibig at sinabing nakakainis ito dahil sinusundan pa siya nito hanggang dito. Labis na nagulat si Sojin nang tumingin ito sa kanya. Hindi niya inaasahan na makakakita pala ng mga multo ang taong ito. Nang gusto na niyang tumakas, sinakal siya nito. Sino mang makatuklas ng sikreto niya ay hindi mabubuhay. Patuloy na pinipisil ng kanang kamay niya ang leeg ni Sojin. Sa huli, nawala ang kaluluwa nito sa ere. Kinabukasan, isang turistang umakyat sa bundok para mamitas ng kabuti ang aksidenteng nakatuklas sa bangkay ni Sokyang sa kagubatan. Sa pamamagitan ng mabilis na investigasyon, nalaman ng pulisya na ang pangunahing sospek ay si Guruju. Batay sa video ng biyahe, natuklasan ng pulisya na hindi nagtagal matapos mamatay si Sokyang, umakyat din sa bundok si Guruju. Gayunpaman, dahil walang matibay na ebidensya, pinalaya na lamang muna siya ng pulisya. Maangas na umalis si Teacher Ju sa mga istasyon ng pulis. Kahit may ebidensya ang mga pulis, hindi siya matatakot. Dahil sa mundong ito, ang mga taong katulad niya lang ang kinatatakutan niya. At may isang bagay na katulad niya ang nasa kamay ni Bongjun. Hindi makatulog sina Bongjun at Hyunji sa kalagitnaan ng gabi, kaya nanood sila ng TV. Kahit papaano, napalingon siya sa isang channel na nagpapakita ng isang eksena ng halik. Sobrang awkward ng atmosfera. Sa pagkakataong ito, biglang nakatanggap si Bongjun ng isang bagong misyon sa paghuli ng multo. Kakaiba naman ang biktima sa pagkakataong ito. Mukhang alerto siya, ngunit para siyang isang taong pinagmumultuhan ng multo. Isang umaga noong nakaraang linggo, nagising ang lalaki mula sa kanyang kama, pagkatapos ay biglang sumugod sa banyo at nagkulong sa loob. Nang sumugod ang buong pamilya, may ginawang kalokohan ang lalaki. Mula ng araw na iyon, araw-araw siyang nagigising, walang tigil siyang sumisigaw. Inakala ng lahat ng miyembro ng pamilya na sinapian siya. Dinala ng kanyang kapatid na babae si Bongjun sa kanyang kwarto. Gayunpaman, pagkabukas pa lang niya ng kurtina, automatiko itong sumara. Pagkatapos ay lumitaw ang isang babaeng multo at umupo sa lalaking nagngangalang Deo Kejin. Akmang aatake na si Bongjun nang biglang nawala ang babaeng multo. Sa oras na ito, nagsimulang sumigaw si Deo Kejin. Nakita ni Hyunji ang larawan sa mesa at natuklasan na ang babaeng multo ay ang kasintahan ni Deo Kejin. Labis ang hinagpis ng ina ni Deo Kejin at sinisi ang babae sa pagkamatay nito, ngunit kumakapit pa rin kay Deo Kejin. Kinabukasan, mas lumala pa ang kalagayan ni Deo Kejin. Nang tumakbo papasok sa kwarto ang kapatid ni Deo Kejin, magulo na ang lugar. Dumudugo ang ulo nito sa kung anong dahilan. Itinulak ni Deo Kejin ang kanyang kapatid na babae pababa at saka tumakbo palabas ng pinto nang walang ingat. Tatayo na sana ang kapatid ni Deo Kejin at habulin siya nang matuklasan niya ang babaeng multo sa tabi niya. Pagdating ni Bongjun, nakatakbo na si Deo Kejin papunta sa isang tulay sa tabi ng ilog. Doon niya ikinalat ang abo ng kanyang kasintahan. Nagmamadaling nagmaneho ang lahat papunta roon, ngunit sa oras na ito, nakatayo na si Deo Kejin sa gilid ng tulay, handang tumalon pababa. Sa oras na ito, nakatayo rin sa likuran niya ang babaeng multo. Mabuti na lang at natakbo si Bongjun palapit. Lumitaw din si Hyunji sa tabi niya at matagumpay na niyakap ang babaeng multo. Tinanong ni Hyunjin ang babaeng multo kung bakit niya gustong patayin ang taong mahal niya. Pero sinabi niyang ayaw niyang patayin si Deo Kejin, kundi gusto niya itong iligtas. Habang nagtatalo ang dalawang babae, bumitaw si Deo Kejin at tumalon pababa ng fake bridge. Sa oras na ito, hinabol sila ni Bongjun. Hindi siya nag-atubili at tumalon pababa. Sa wakas, iniligtas ni Bongjun si Deo Kejin at dinala ito sa pampang.
Mabilis ding tumakbo palapit ang babaeng multo para tingnan. Noon lang nalaman ng lahat ang buong kwento. Lumabas na kalahating taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng tumor sa utak si Deo Keijin. Sinabi ng doktor na hindi mataas ang success rate ng kanyang operasyon, ngunit hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Ang impormasyong ito ang nagpawala ng kanyang tiwala sa buhay. Habang pauwi, nakasalubong siya ng kanyang kasintahan na lasing. Kahit hindi niya alam ang nangyari, patuloy pa rin niyang hinikayat si Deo Keijin na magpatuloy. Ang kabaitan at kasiglahan ng kanyang kasintahan ay nagbigay muli sa kanya ng pag-asa. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas mabilis silang opisyal na umibig. Gayunpaman, dumating ang araw ng kanyang operasyon. Baka hindi na siya magising. Kaya bago pumasok sa operating room, sinabi niya ito sa kanyang kasintahan. Nang marinig ito ng babae, agad siyang nagtungo sa ospital. Mabuti na lang at naging matagumpay ang operasyon. Ang unang bagay na gusto niyang gawin pagkagising ay tawagan ang kanyang kasintahan para ipaalam ang balita. Gayunpaman, masamang balita ang kanyang natanggap. Naaksidente pala ang kasintahan niya habang papunta sa ospital. Namatay ito dahil sa malubhang pinsala. Kaya't ang dalawang magkasintahan ay pinaghiwalay ng buhay at kamatayan. Sinisi rin ni Deo Keijin ang sarili niya. Kaya gusto niyang mapalapit sa kasintahan niya. Palagi na lang dahil pinipigilan siya nito sa paggawa ng isang bagay na kalokohan. Sa panghihikayat ng kanyang kasintahan, sa wakas ay natauhan. Si Deo Keijin. Nagpasya siyang makinig dito at mamuhay ng maayos. Naunawaan ni Bongjun ang takot sa babaeng multo. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya nag-atubili at nagpasyang umibig kay Hyunji. Ngayon, biglang pumunta ang amo ni Bongjun sa bahay ni Bongjun. Kaya nakasalubong niya si Hyunji. Binalaan niya ito na mas makabubuting iwan si Bongjun. Dahil sinaktan si Bongjun ng isang demonyo. Noong bata pa siya, sinapian ng isang demonyo ang kanyang katawan. Nanawagan ang Panginoon ni Bongjun ng tulong sa Diyos. Kinailangan nilang magsikap ng husto para matagumpay na mapalayas ang demonyong iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hangin na lamang ito, hindi tuluyang nawasak. Ang demonyong iyon ay ipinanganak na may sama ng loob. Pagkatapos ay itinulak niya ang ina ni Bongjun, dahilan para mabangga ito ng kotse at mamatay sa harap niya mismo. Marahil ay dahil nananatili pa rin sa katawan niya ang espiritu ng dyablo. Mula noon, nakakakita na siyang muli ng mga multo. Ngunit paano matatanggap ng isang batang tulad niya noong panahong iyon ang mga multong ito? Si Bongjun ay pinahihirapan ng mga multo araw-araw. Dahil nakakakita si Bongjun ng mga multo, iniiwasan siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa huli, mag-isa lang siyang lumaki. Kaya naman, hindi maaaring magsama ang mga tao at multo. Matapos malaman ni Hyunji ang tungkol sa pinagmulan ni Bongjun, matagal siyang nag-isip. Hindi siya maaaring mabuhay at mamatay kasama ang ibang tao, dahil lang sa may gusto siya sa isang tao. Total, hindi maaaring magkaroon ng masayang wakas ang mga tao at multo. Pag-uwi ni Bongjun, nakita niya ang isang liham na iniwan ni Hyunji. Nagtakda silang dalawa ng appointment para magkita sa dalampasigan. Magkasama silang uupo sa isang bangka at manonood ng mga paputok. Hindi pinansin ni Bongjun ang abnormalidad ni Hyunji. Nang bumili siyang muli ng tubig, nawala ang babae. Nang bumalik siya sa bahay upang hanapin siya, hindi pa rin niya ito natagpuan. Pagkatapos lamang niyang makilala ang kanyang Panginoon, sa kanya nalaman ang nangyari. Sa oras na ito, pumunta si Hyunji sa isang internet cafe at natagpuan ang ospital na lumitaw sa kanyang alaala. Pagkatapos ay pumunta siya roon ayon sa address. Ngunit habang tumatawid siya sa kalye, bigla siyang naaksidente sa hindi kalayuan. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya ng isang piraso ng kanyang alaala. Tila sinasadya siyang saksakin ng ibang tao, at ang pumatay ay si Teacher Jo. Kasabay nito, si Teacher Jo ay nasa kalye rin. Sa pagkakataong ito, nakita niya si Hyunji na nakatayo sa harap niya. Naalala niya ang eksena noong taong iyon. Nang gabing iyon, matapos saksakin si Hyunji hanggang sa mapatay, sa simula ay gusto niyang maghanap ng kung ano sa katawan nito. Pero hindi niya inaasahan na darating ng ganito kabilis ang mga pulis, kaya mabilis lang siyang nakaalis sa pinangyarihan. Naghintay si Hyunji sa harap ng ospital hanggang sa dumilim. Nang lumitaw ang isang babae mula sa panaginip ni Hyunji, sinundan siya ni Hyunji. Malamang na ito ang ina ni Hyunji. Sinundan ni Hyunji ang kanyang ina papasok sa bahay. Dito siya dating nakatira.
Ngunit ngayon ay wala na siyang maalala tungkol dito. Sa oras na ito, biglang nakatanggap ng tawag ang kanyang ina. Agad na nagmadali ang kanyang ina sa ospital. Mabilis ding tumakbo sa likuran ni Hyunji. Sa sandaling ito, isang eksena ang labis na ikinagulat ni Hyunji. Natagpuan ni Hyunji ang sarili na nakahiga sa kama sa ospital. Tila hindi pa siya patay. Ano ang nangyayari? Sa oras na ito, sina Bongjun at Chian-san ay papunta na para asikasuhin ang ilang trabaho nang mabangga nila ang isang babaeng multo. Bagamat napakalakas ng multong ito, hindi ito nakatakas sa sipa ni Bongjun. Ngunit sa sandaling iyon, isang kotse ang sumugod patungo sa kanya. Mabuti na lang at bahagya lamang ang kanyang natamo. Dinala na nila siya sa ospital. Sa pinto ng elevator, nadaanan nilang tatlo si Hyunji na walang malay nang hindi nila namamalayan. Lumabas na hindi pa pala ito patay, kundi ang kaluluwa niya ay umalis na sa katawan niya. Ang unang naisip ni Hyunji ay kailangan niyang sabihin kay Bongjun. Sa wakas ay maaari na silang dalawa na magkasama ng hayagan. Ngunit sa sandaling ito, hinanap siya ni Teacher Ju. Nalaman niya mula sa kaibigan niyang doktor na malaki ang posibilidad na magising si Hyunji. Kaya nang umalis siya, pumasok siya sa espesyal na silid ng pagsubaybay kung saan naroon ang kanyang katawan. Sa gilid na ito, sa wakas ay natagpuan ni Hyunji si Bongjun, na naghahanda ng umalis sa harap ng ospital. Ngunit bago pa niya masabi na buhay siya, biglang lumitaw at naglaho ang kanyang kaluluwa. Lumalabas na nagsimula ng mag-asal si Teacher Ju sa silid ng ospital. Inilipat na niya ang kaluluwa niya sa katawan ni Hyunji. Ang pamimilit na ito ang naging dahilan para tumigil sa pagtibok ang puso nito. Nawalan na rin ng lakas ang kaluluwa ni Hyunji at bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, narinig ng mga doktor ang alarma at mabilis na nagtakbuhan papasok sa silid ng ospital. Paulit-ulit nilang sinubukan, umaasang mabubuhay muli si Hyunji. Gayunpaman, dahil tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso, unti-unting naglaho ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, hindi siya namatay. Matapos ang 5 minutong pagkawala ng coma, sa wakas ay nagising na siya. Ang resultang ito ay lampas sa inaasahan ni Teacher Ju. Kaya ang tanging magagawa niya ay mapabilis ang kanyang plano. Bumalik si Bongjun sa ospital at naghanap kung saan-saan. Sa wakas ay natuklasan niya si Hyunji na nakatuon sa pagsasanay ng kaligrapya. Kaya agad siyang pumasok at niyakap ito. Kahit nagising na si Hyunji, tuluyan nang nawala ang mga alaala noong umalis ang kaluluwa nito sa kanyang katawan. Kaya sa sandaling ito, parang unang beses na nakilala ni Hyunji si Bongjun. Nakita niya ang nagdududa nitong tingin, pero hindi pa rin siya sumuko. Kaya tuwing may libreng oras siya, pumupunta siya sa silid ng ospital at ikinukwento rito ang mga bagay na naranasan nila noon. Noong una, pakiramdam ni Hyunji ay parang isang maniakis si Bongjun, ngunit mayroon pa rin siyang pamilyar na pakiramdam. Dahil dito, gusto niyang mapalapit dito nang hindi sinasadya. Nang gabing iyon, nag-usap silang dalawa sa hardin ng mga bulaklak hanggang sa kalaliman ng gabi. Dahil hindi pa nakakabawi si Hyunji, gusto na siyang iuwi ni Bongjun. Dahil dito, aksidente silang natambas sa lupa. Sa pagkakataong ito, naulit muli ang hindi inaasahang halik. Pakiramdam ni Bongjun, sa pagkakataong ito, ang pakiramdam ay hindi naiiba sa huling beses na hinalikan niya ang kaluluwa nito. Gayunpaman, nakalimutan ni Hyunji na sinubukan nito ang lahat ng paraan para mahalikan siya. Kaya ngayon, sa isip niya, isa itong maniakis. Sa kabilang panig, natuklasan ng mga pulis ang isang bangkay. Hindi inaasahan, ito ay ang ama ni Bongjun. Iniwan siya ng ama nito at nanirahan sa isang templo noong bata pa ito. Kinailangang lamaking mag-isa si Bongjun, kaya ayaw na niyang makitang muli ang kanyang ama. Gayunpaman, ang totoo ay gustong protektahan ng ama ni Bongjun si Bongjun, kaya pumayag siyang tumira sa isang templo. Sa panahon ng libing, pumunta si Hyunji sa dambana upang bisitahin si Bongjun. Nang makita niya ang larawan, bigla niyang naalala na tila nakilala niya ang ama ni Bongjun minsan. Sa ilalim ng gabay ni Master Bongjun, naipaliwanag na sa wakas ang pinagmulan ng insidente. Bagamat Maple Aes ang orihinal na demonyo, lumikha ang ina ni Bongjun ng isang mahalagang butil upang protektahan ang kanyang kaligtasan. Ito lang ang tanging bagay na maaaring makapinsala sa demonyong iyon. Matapos patayin ng demonyo ang ina ni Bongjun, ang butil na iyon ay palaging sinasamba sa templo.
Ang ama ni Bongjun ang namamahala sa pagprotekta at pagpigil sa demonyo sa pagsira dito. Gayunpaman, isang araw ay natuklasan pa rin ng demonyo ang kinaroroonan ng butil na iyon. Sa takot, nakasalubong ng ama ni Bongjun si Hyunji na nagdarasal sa templo, kaya iniabot niya ito at hiniling dito na dalhin ang rosaryo kay Bongjun. Sa kasamaang palad, isang hakbang pa rin siyang huli. Sinaksak ng demonyo si Hyunji. Pagkatapos noon, nakoma siya ng 5 taon. Unti-unting naging malinaw ang sitwasyon. Sinapian ng demonyo si Guruju. Isang bagay ang matagal na niyang hinahanap, at ito ay ang rosaryo. Agad na pumunta ang amo ni Bongjun sa templo upang humingi ng tulong sa isang Diyos na palakasin ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang espada. Pero masyado silang pabaya. Sa pagkakataong ito, aksidenteng nahulog si Hyunji sa patibong ni Teacher Ju. Pinainom siya nito ng droga at nakoma. Pagkatapos ay itinali niya ito. Pagkatapos ay pumunta sila sa istasyon ng subway kung saan iniwan ni Hyunji ang bag. Sa wakas ay natagpuan ni Teacher Ju ang rosaryo doon. Nakuha na ni Teacher Ju ang gusto niya. Wala nang silbi si Hyunji. Kaya ginamit niya ang kamay niya para buhatin ito. Patuloy na lumalakas ang kanyang kamay. Nang malapit na niya itong sakalin hanggang mamatay, dumating si Bongjun. Gayunpaman, sa kasamaang palad, walang kalaban-laban si Bongjun sa masamang espiritong ito. Nakita ng amo ni Bongjun na gusto pa ring sakupin ng masamang espirito ang katawan ni Bongjun. Kaya tumakbo siya upang iligtas ito. Pinutol niya ang kanyang palad, pagkatapos ay iwinisik ang sariwang dugo sa kutsilyo, dahilan para agad na umilo ang mga nakasulat dito. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang saksakin si Teacher Ju. Napaatras si Teacher Ju ng ilang hakbang. Hindi niya talaga inaasahan na ang amo ni Bongjun ay kayang saksakin pa rin ng may ganitong kalaking kapangyarihan. Kaagad pagkatapos noon, bumagsak din siya sa lupa. Sa huli, hindi na siya makagalaw pa. Pagkatapos noon, hindi rin naging maayos ang kalagayan ng amo ni Bongjun. Ang labanang ito ay naging dahilan upang mawalan siya ng maraming lakas. Gayunpaman, bago pa siya makapagpahinga, isang itim na aura ang muling nabuo sa anyo ni Teacher Ju at lumitaw. Nang makita ito ng amo ni Bongjun, mabilis siyang tumakbo upang protektahan si Bongjun. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang harangan ang atake ng demonyo. Mabilis na hinanap ni Hyunji ang rosaryo. Dahil ito lamang ang makakapatay sa demonyong ito, agad na naghanap si Hyunji sa paligid. Sa wakas ay natagpuan niya ito. Ngunit hindi na makatiis ang Panginoon ni Bongjun. Nakita ni Bongjun na sinusubukan pa ring umatake ang demonyo. Kaya kinuha niya ang rosaryo na inihagis ni Hyunji. Pagkatapos ay ginamit ni Bongjun ang lahat ng kanyang lakas upang maglunsad ng pangwakas na atake. Sa sandaling madikitan ng demonyo ang rosaryo, agad itong naglaho sa ere. Mabilis na pinuntahan ni Bongjun ang kanyang amo upang tingnan ang kalagayan nito. Gayunpaman, kahit anong tawag ni Bongjun, wala siyang reaksyon. Habang nagdadalamati si Bongjun, iniisip na patay na ang amo, bigla siyang umubo. Pagkatapos ay tumayo siya ng malakas. Lumapit siya sa katawan ni Teacher Ju. Matapos niyang suriin ang kalagayan ni Teacher Ju, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Tuluyan nang nawasak ang demonyo. Gayunpaman, talagang malas si Teacher Ju. Kahit kontrolado siya ng demonyo, hindi pa rin siya nakatakas sa krimen. Sa huli, dinala pa rin si Teacher Ju sa istasyon ng pulisya upang salubungin ang hukom. Sa oras na ito, mabilis ding tumakbo palapit ang ina ni Hyunji. Gayunpaman, hindi niya gusto si Bongjun. Kaya agad niyang iniuwi si Hyunji. Bago umalis, pinayuhan ng ina ni Hyunji si Bongjun na isuko si Hyunji para sa sarili niyang kabutihan. Kinabukasan, lumipat ang pamilya ni Hyunji sa ibang lugar. Sa oras na ito, nag-aaral din siyang mabuti upang maghanda para sa pagsusulit sa pasukan sa unibersidad. At napakabilis na dumating ang mga resulta ng araw ng pagsusulit. Marahil dahil sa 5 taon na pagiging multo ni Hyunji, pagkagising niya, nakikita pa rin niya ang mga multo sa paligid niya. Palagi pa rin siyang ginugulo ng mga multo. Nagalit siya at sinipa sila. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Bongjun ng imbitasyon. Ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang senior upang dumalo sa welcoming party para sa mga bagong estudyante. Sa simula ay ayaw niyang sumali sa mga ganitong maingay na aktibidad. Ngunit kinaladkad pa rin siya palayo ng ibang mga estudyante. Sa oras na ito, nakilala ni Bongjun si Hyunji dito.
Nang gabing iyon, bumalik silang dalawa sa bahay ni Hyunji. Nang buksan ng ina ni Hyunji ang pinto at makita si Bongjun, agad itong ngumiti ng pilit. Pagkatapos ay inanyayahan niya ito sa bahay. Akala ni Bongjun ay magiging matagumpay ang una niyang pagkikita sa ina ni Hyunji. Ngunit pagkaupo pa lang ni Bongjun, ipinahayag ng ina ni Hyunji ang kanyang balak na paalisin ito. Hindi niya ito gusto simula pa noong nakilala niya ito. Kakabalik lang ng anak niya mula sa mga patay, at nagpakita ito at sinabing kasintahan niya ito. Dahil dito, pinaghihinalaan niya na may masamang balak ito. Ang mga salitang ito ay nagpaunawa kay Bongjun sa iniisip ng babae. Nalungkot siya at umalis. Nahihirapan pa rin si Hyunji nang makatanggap siya ng hindi inaasahang sagot mula sa kanyang ina. Sinabi ng ina ni Hyunji na mukhang hindi naman spoiled child si Bongjun. Pumayag si Hyunji at sinabing napakabait niya. Pagkatapos noon, opisyal nang magsisimula ng normal na buhay sina Hyunji at Bongjun nang dumating sina Chanseng at Inam para hanapin sila para manghuli ng mga multo. Gayunpaman, ayaw na ni Bongjun na gawin ang trabahong ito dahil nagsikap siyang huwag bumalik sa normal na buhay. Gayunpaman, nang maisip niya ang mga matang nagpapasalamat ng mga kaluluwang kanilang nailigtas, hindi pa rin niya kayang talikuran ang mga natitirang kaluluwang hindi palayain. Kaya't humingi siya ng payo sa kanyang Panginoon. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon na walang kaligayahang katulad ng paglikha ng kaligayahan para sa iba. Ang mga salitang ito mula sa kanyang Panginoon ay nagpaunawa kay Bongjun ng kahulugan ng buhay. Kasabay nito, muling naitatag ang pangkat ng mga manghuhuli ng multo ni na Bongjun at ng kanyang kaibigan. Sinimulan nila ang kanilang bagong misyon na magpalayas ng masasamang espiritu. Iyan ang buong nilalaman ng pelikula. Salamat sa inyong lahat sa panonood. Paalam, at magkita-kita tayong muli.